kababayan, welcome po sa special coverage ng Current PH TV. Dito po sa nagaganap sa ating bansa ngayon. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonegro. Okay, medyo umiinit na po, no? Itong hidwaan, no? Sa pagitan po ng pamilyang Marcos at ng pamilyang Duterte. Kagabi po ay nagkaroon ng press conference sa Davao City itong ating ex-president Rodrigo Roa Duterte. At doon po sa press conference na yon ay di umano, ako napanood ko kasi, di umano ay hinihimok ng ating dating presidente ang mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas upang di umano ay magising at sinana, di umano, sa palagay niya, ay magresolba nitong umiinit na alitan. No? Pero previously to that, simula nung Sabado, ay nagkaroon na po ng konting mga pagmamasa ng mga pro-Duterte doon sa Veterans Memorial Hospital kung saan ay pinunta po itong si Atty. Zulaika Lopez, yung kaibigan at Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. At nung nandun po yun, ay nagkaroon ng masa. However, pagkarating po ng mga Sunday yata, Na-dissipate na. Na-dissipate na sapagkat 20 lang po sila. At ngayon, sang-ayon sa ilang report, ay may nagmamasa naman daw dito sa may EDSA. Nasa loob ng mall. Pero lumalabas din at pupunta. Nasa loob ba ng mall? Pero marami daw sa kanila nasa loob ng mall. Okay po. Ngayon, parang ilang beses na ba nila ginawa yan, the first place? Marami-rami na. Doon sa bandang Liwasang Bonifacio, di ba? Parang last year pa yata yun. Nagsimula nung sa mga maisog Pero rally. madalas, nung mga nauna, mas maraming upuan kaysa tao. So, hindi nakaka-generate ngayon ng po, momentum. parang nag-iba yung kasi direktamente, di umano, na sinabi na ng ating ex-president na kinakailangan magising daw ng Sandatahang Lakas. At days before that, nag-issue na po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ng opisyal na pahayag ni General Romeo Browner Jr. Ang sinabi ho niya na mananatiling professional organization ng AFP at sila po ay susunod sa chain of command at ng ating konstitusyon. That's right. Oo. At dahil po dyan sa ginawa pahayag ginawa ni Duterte, nagpalabas din ng official na pahayag ang ating Executive Secretary si Lucas Bersamin, no? Na nilalambas, kinokondena itong mga words ng ating ex-president. Okay. Ano bang sa palagay mo dyan, Karoy? Well, ito ang unang pagkakataon na hinihimok ng dating presidente ang AFP, no? Sa ganitong klase ng aksyon. Ako, I would take it seriously kasi unang-una, alam naman po natin na sa mga nangyayaring pagbabago sa Pilipinas, napakalaki ng role ng Armed Forces of the Philippines. So kung sila ay nananatiling professional at nananatili ang maayos sa chain of command, ay okay tayo. Pero pag nagsimulang magkaroon ng pagsaside sa mga nasa politika ang ating Armed Forces of the Philippines, ay madalas nagiging decisive. So very important ngayon kung maninindigan ba sa kanyang sinumpaang trabaho ang ating mga professional na sundalo. At mangingibabaw ba ang authority ng ating nasa civil government over the military, o magkakaroon ba ng sariling isip at magiging careless, kung ako tatanungin mo, ang ating AFP sa ganitong pagkakataon. Sa konstitusyon ba natin ano yung mga kondisyon para lumabas ika nga ng kanilang barracks itong mga sundalo? Siyempre, kung may invasion, kung merong massive na lawlessness, kawalan ng although may may tamang mga terms yan, including yung proseso ng pagdideklara ng may kulang pa yun. At ano pa ba yung rebellion. Rebellion, tama, yan yung pangatlong condition, no? Kailangan kung merong isang lehitimong rebelyong nangyayari, ay isa rin yan na pwedeng tawagin ng chief of ng head of government ang ating Armed Forces of the Philippines. Kaya ho tayo nagkaroon ng Sandatahang Lakas katulad ng ibang mga estado sapagkat yung Sandatahang Lakas yan po yung nagproprotekta dito sa estado mismo. That's so yung right. estadong ito ay
kinokompose ng ating gobyerno. May ating gobyerno ay may eksekutibo, may legislatura at may judiciary. Ngayon, ano ba nangyayari? Meron no bang matinding krisis na kinakaharap ang bansa? Well, wala namang openly rebellion pa. Meron lang nagpoprotesta. Hindi mo naman maituturing na rebellion pa yan. Not in that scale, no? Wala rin naman pang invasion. At wala naman pa ding massive na lawlessness. Kasi pag lumabas kayo sa inyong mga bahay, may police pa din naman. Hindi ka pa rin naman pwedeng magnakaw ng basta-basta. So there is no state of lawlessness to that extent. Hindi ko maubos maisip, no, ang ating dating Pangulo abogado. Pero sinasabi niya, may ganyan siyang paniniwala na kinakailangan ay magdesisyon ang militar sapagkat meron daw irreconcilable or may fractured governance. Sabi niya, fractured governance. Pag sinabi kasing fractured governance, ibig sabihin nito ay ang ating pamahalaan ay hindi na nagpa-function effectively or efficiently. Kayo po ba mga kababayan, kapag pumunta ho ba kayo sa mga LGU ninyo, nakakatanggap po ba kayo ng mga tulong pa rin? Hanggat may humaharap sa inyo. Ikaw ba nakarating ka dito? Matiwasay ba? Hindi. Oo naman. Yung mga nag-aayos ng traffic. Nakita ka ba mga bus jeep dyan? Wala namang ganun. Hindi, may nakita ka mga bus and jeep. Yung mga bus and jeep, functional, no? Functional. Gumagalaw. Tapos yung mga nagta-traffic, nandyan pa naman. Hindi naman nawala. Kasi unang-una, yan yung mga unang mawawala kung talaga may lawlessness. Yung bang mga korte natin, hindi gumagana? Gumagana, di ba? Kanina lang, may napanood akong video na yung mga hearing. So, talagang gumagana pa. So, ibig sabihin, may mga lugar na pwede, kung may grievance ka, halimbawa, pwede mong puntahan at pwede kang naman. Kahit yung legislative, kahapon nga lang, nag-convene ang lower house, di ba? Kanina lang, merong hearing. So, wala pong state na hindi gumagalaw. So, ano yung sinasabi nito ni ex-President Duterte na may fractured tayong governance? Well, hindi ko rin masuportahan yung pananaw na yan kasi nga hindi naman natin nakikita sa ating pang-araw-araw na kalagayan. Tanong ko rin yan, Ricky. Hindi ko alam talaga kung ano sinasabi niya. Doon kagabi, ang sinasabi niya kaya fractured kasi meron siya mga aligasyon na may mga nawawalang pondo. No? For example, tatlo yung kanyang binigay na halimbawa. Yung una, meron daw 25 tons of gold reserves na ibinenta na nagkakahalaga ng 129 billion pesos. Ng ating central bank. Okay. Ikalawa, yung PhilHealth daw natin, 89 billion, naging 20 plus billion na lang. Nilipat sa pondo ng gobyerno. Tapos yung pangatlo yata, it's about SSS. That's right. No? Na ito po kasi mga pera na ito, yung sa PhilHealth at yung sa SSS, private money ho yan Ibig sabihin galing sa atin. Hindi yan galing sa buwis. Kasi kung buwis, okay lang, gamitin nila. Pero hindi po, yung mga contribution yan ng mga members. So parang sinasabi niya, okay lang, medyo magising-gising na kayo kasi hahayaan nyo ba yan na kayo mawala ng mga pensyon, etc. No? At ito pa isa, meron siyang sinasabi, hayaan nyo ba na kayo ang mag-serve sa isang pangulo na sinasabi niya durugista? Yan ang matindi. Bangag. Kasi actually sinasabi niya na drug addict yung ating presidente, no? Kiniklaim niya na drug addict. At tinatanong tayo, magpapalead ba tayo sa isang drug addict? Ginagamit niya itong argument. Okay, so parang ganito yung sinasabi ng ating Pangulo, dating Pangulo. Mga sundalo, kayo ba susunod kayo sa bangag? Sino ba mas gusto nyo? Yung bangag o yung isang, kasi sino bang alternative? Yung Vice President. Pag nawala si Pangulong Marcos. Sa ating rules of transition, siyempre yung Vice President. Siyempre, Vice Presidente, yung kanyang anak na si Sara. That's right. Parang ganito sinasabi. Wag ka dun sa bangag, dun ka naman sa tao na ayaw maging accountable. Di ba nga, meron ding usapin ng pera doon. Dahil nga, kaya nga nagsimula itong kaguluhan na ito kasi ayaw niyang sagutin yung mga tanong tungkol doon sa pera sa DepEd tsaka sa Office of the Vice President. So yun. Pero siyempre, lulusot na naman dyan ng ex-president, sasabihin niya na hindi ko naman sinabi yan.
ang sinabi ko kagabi is gumising na ang military. Mm. Pero of all people, pinag-usapan din nila si General Romeo Browner Jr. Na siyang AFP. At sinabi rin niya, inamin niya doon sa kanyang press con na siya ay kumakausap na ng mga nasa baba, Mhm. yung mga colonels daw, Mm. no? Mga lieutenant colonels, mga nasa baba ang kinakausap daw niya. Yung may At hawak ng tinatanong lower daw niya. commands. Oo. O nagtatanong daw siya, Mhm. no? Para sa amin po, kinakailangan respetuhin ng dating Pangulo yung tinatawag na chain of command. Kasi nung panahon naman niya, nirespeto naman niya ng oposisyon, for That's right. example. That's right. Wala naman nanawagan doon na magkudita kayo et al, no? Or wag mong respetuhin yung chain of command. Mm. Ngayon, kung nanggagaling ito sa dating pinakamataas na ehekutibo, ito po talaga ay seryoso. That's Dahil right. dalawa na Vice Presidente yung anak niya, no? Tapos siya. Oo, tapos siya. So, eto na lang. Di ba parang it leaves a bad taste in the mouth kapag ka naririnig ho natin yan? Sapagkat kayo ho, ito pong mga Duterte, wala na sa kapangyarihan. And very, very obvious na ngayon na gusto nila makabalik sa kapangyarihan. Bakit kamo? Bakit ba? Syempre, ayaw nilang mawala sa kapangyarihan. Hindi, kasi may mga nabubuko Well, na isa mga yan. aksyon. Immediately. Kasi nga, na-involve sila sa maraming alleged na katiwalian. Siyempre, Oo. malalagay sila sa alangan. Yung threat na maaari silang makasuhan, makulong, mawala sa Oo. kanilang kapangyarihan at freedom at Oo. pera at Yan ho ba yung resources. gusto natin? Subscribe and like, ha? Kung yan ang gusto natin, no, na ipalit dito sa administrasyong ito. Sa ganang akin ho kasi, ang analysis ko dyan simple, yung ginagawa ni Duterte. Ginagawa niyang bargaining chip yan, nananakot siya, at he's hoping na talagang magkaroon ng tunay na destabilisasyon within the administration para lumambot itong ating Pangulo at mag-accede doon sa gusto nilang mangyari. Ano ba gusto nilang mangyari? Number one, ayaw nilang ipahuli ang dating Pangulo sa ICC. Number two, ayaw nilang ma-impeach itong Vice Presidente. No? At number three, ayaw din nilang ikulong yan. Gusto nila happy-happy. Happy. Tuloy-tuloy lang. Oo, walang magkwe-question sa kanila kung papatay sila ng tao, number one, or sila ay gagastusin yung ating kaban ng bayan, yung ating mga buwis. Pero Yan po ang kinakaharap natin. Pero ang isa kong gustong iwanan tanong dyan, Ricky, silang dalawa lang ba ang ating alternatibo? Wala ba tayong iba? Siyempre meron yan. Pero tignan muna natin ngayon, no? Hayaan natin ng taong bayan ang magsabi. Oh, kasi may mga ibang taong bayan pa tayo. Hindi, kahit na anong mangyari dyan, ganito ako. Ganito ako. O, di okay lang sa inyo. Pero nahaharap po dun sa ganyang alanganing sitwasyon ng ating bansa na nakakalungkot dahil ito po dapat ang panahon para tayo ay magkaisa at magtrabaho lang at gawin yung nararapat para maging maunlad yung ating bayan. No, hindi ho natin kailangan yung talaga yung mga ganyang away, sa totoo lang Sa dami ng problema ang kinakaharap natin kaya lang, ngayon. we are being forced to face this kind of situation. That's Kasi right. may mga tao, direktamente, itong mga Duterte, ayaw na ipamukha sa kanila o ayaw na sundin ang batas. Simple lang. Ngayon, ang sinasabi nila may injustisya, wala daw kung mapagtunan na kung saan magano ng redress. Sino bang may reklamo? Mr. Duterte. Di ba ang nagreklamo dyan yung taong bayan? Bakit? Ano ba ang pinamamarali against Vice President Sara Duterte? Di ba yung kanyang lax handling of the confidential funds? Oh. Ito po mga kabayan, dininawin namin yung probe ng Congress dyan is not about the confidentiality of the funds. Tanggap po yan na confidential funds yan. At ang hindi tinatanong ng Kongreso kung ano ang nangyari doon sa confidential. Kasi confidential nga Oo. Ang subject matter po dyan ay yung handling ng pondo. Totoo ba
na nagkaroon ng ganitong confidential project At doon na inalaan binuhusan ng pera. ng pera ng taong bayan. Yun po ang issue. That's right. Okay, na ayaw sagutin, na sinasabi, inaalabay, hindi, confidential nga, bakit mo tatanungin? Hindi po namin tinatanong yung confidentiality ng funds. Ang tinatanong namin, nangyari ba yan? Ginamit Nagbigay ba? ka ba ng pabuya? That's right. No? Kasi sinasabi mo, ito yung receipt mo, nagbigay ako ng pabuya. Mm. Totoo ba to? Mm. Yun lang. Di naman namin tinatanong kung kanino yan, sino yan. O hindi tinatanong ng Kongreso. Diba, hindi naman yan tinatanong ng Kongreso. Wala. Wala akong operational details na tinatanong. Ang tinasabi, totoo ba yan? And then sabihin, opo, kasi ganito. Di ba? So, tabayanan pa po natin yung mangyari. So, kung kayo po inaingganyan pumunta dyan sa EDSA, di pumunta kayo. Pero kakaiba ho yan, sapagkat ang pinagtatanggol ninyo, isang tao na una gustong pagwatakin tayo. Nananahimik yung ating AFP bilang professional organization. Gusto watakin at kalabanin mismo ang administrasyon o wag sumunod sa chain of command. At yung pangalawa, yung pangatlo, isa pong tao na yung pinagkakait po sa atin yung katotohanan tungkol doon sa kanilang paggasta ng ating pera. So kung kayo, sa panangin ninyo, binibiktima ho talaga yan, subscribe and like. Di ba? And tell us Dito what you sa think. Mag-comment po kayo. Opo. Magandang umaga, tanghali, hapon sa inyo lahat.